At shout out kay Mr. G, the PWD, no? Sa walang sawang pagsuporta kahit wala na siya dito at pumunta na siya ng Dait. Patuloy pa rin po ang kanyang pagsuporta dito sa atin, sa ating ginagawa dito sa kanyang adhikain na magpatuloy. So, sana dol mag-ingat ka dyan palagi. Kami tuloy-tuloy lang din po kami sa aming mga ginagawa sa pagcha-charity. So ayan, good morning. Welcome to my channel, Mr. J, the PWD, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. So ngayon po ay inyong mapapanood ang isang scout po ng ating team sa Mindanao. No? Isang pamilya na naman ang nakita po nila na, yun na nga, nakita po ninyo sa intro na sobrang kawawa po ang sitwasyon dahil ito po ay, ito po yung klaseng na bahay na puno ng sako. Dahil po ay yung sako na po yun ay ginawa po nilang dingding. Karon di ay natin nakita diri nga usa ka pamilya. Kita na to ilang balay di ay dingding ra sa sako. O nila sitwasyon diri. Kita na to ilang senta. May punto. Oh, dami dalang bugas para nimo. Kain lang ko na katabang ko nimo. Ayon. Amali mong bana karon. Uban ang panggabas. Uban ang panggabas. So, maura kaya ang trabaho, panggabas no? Yes, sir. Sa pangalan ni ate? Garlin, Yerlin. Ilan ay edad ni ate dahil? 26. Ano yung mga anak? Pila po ni katuig? 8 months ko na. So si Ate Gerlin pala po ang nakatira po dyan sa bahay nila. Isang 26 years old at yung anak po niya ay 8 months pa, no? At ang trabaho po ng kanyang asawa ay tanging helper lang po sa mga nagtutruso ng kahoy. Maura yung dingding diri, saan ko? Yes, sir. Yan ay pang kukuha sa mga pagkakot. Yan, hinatag kapod ni. Mag-ulan di wala rin sa linggo. Libo yun. Sa linggo? Dire. So, hindi kayo kainita. Ilan ang kamag-anak ni ate? Tulo. Tulo ng kamag-anak. Ang duha na sa mama. Natin ni mama. So may 3 palang anak si Gerlin at ang 2 po ay nasa kanyang mga magulang. And then, yun nga sa kwento po niya, yung mga sako po daw na ginawa nilang dingding ay bigay lang din po sa mga kapitbahay po nila. At kapag maulan po ay papasok po ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Natulog ko din sa gawas. Katulog mo sa gawas? Yes, sir. Kapag wala kami nakakawag. Kanay balay. So, karon hindi lagi mo nagpuyo. Yes, sir. Nung mga minsan daw po ay nakatulog din po sila sa labas dahil hindi pa sila nakakakita ng masisilungan. So ayan, pinagtitiisan lang po nila yung pagtira dyan sa isang maliit na bahay. Kumbaga ano daw yan dati, kumbaga purok, no? Kumbaga tambayan lang yan dati. Ngayon ay ginawa po nilang bahay kasi naawa po yung mga kapitbahay po nila kasi may mga anak din po si Ate Gerlin. Nantay dalang bugas, may nalang po makatabang ko nila. So, ilang kainitang karon. So, trabaho sa mong bana, magkukuyog na sa kanang gabas. Yes, sir. Kung wala'y gabas, wala ko. Wala income. Yeah. Kasagaran, pila po income. Say, 100. Depende na po sa gabas. No? Depende ako sa gabas. Yaw, sahay niya. Kung kataon na po mo, Makakaon. May mga hinatan. nakatagal na po mo. Silingan. Yes, sir. Silingan. Bugas. Ano yung mga platas ko? Hinatag ng mga Natag na po na. So naikwento po ni Ate Gerlin na ang kinikita daw po ng kanyang asawa sa bilang isang helper ng nagtutroso ng kahoy ay minsan sa isang araw 100 lang, no? Maswerte na kung sa isang araw nakatatlong putol ng kahoy. So medyo mataas-taasan ng konti yung kita ng kanyang asawa. Pero minsan daw po ay 100 lang po sa isang araw. So yan po ay pinagbabudget, pambili ng bigas,
at ulam para mayroon po silang makain. At ayon din sa kwento ay yung mga gamit po nila, mga plato, ay bigay lang po sa mga kapitbahay din po na naawa din po sa kanila. Kayo lang kahimtang kay dili ginisip siya nga puy-anan. Kay sako ra gid in taon ng ilang puy-an. Kuyaw ba kung makaagyo ng mga dautan, masulod ra gid sila kay sako ra man laray pag bisi sa sako. Luoy gikayang kahimtang na siya anak ng gamay. Sa sitwasyon po nila ay hindi po talaga safety, no? Lalo na ay sako lang po ang dingding ng kanilang bahay, so madali lang sirain. Hindi natin alam, baka may mga masamang taong papasok po sa kanila. Alam naman po natin na si Gerlin lang po palagi ang nasa bahay, no? Kasi busy din po ang kanyang asawa sa paghahanap buhay po para may makain po sila. So hindi po talaga safety ang kanilang tinitirhan. So mao din nilang abuhan, no? Mao po nilang abuhan in town. Nalang abuhan niya, ukaran po niya lugaw in town yang anak. Sus kaluo in town ay. Mao nilang abuhan. Kaluo sila sitwasyon. Ayun nga, kawawa nga din po ang sitwasyon dahil naabutan din po ni Boy Gahi ang pamilyang ito na tanging lugaw lang po pala ang kinakain po nila. No, nasaksihan din po yan ni Boy Gahi na lugaw po ang kanilang kinakain. So sobrang kawawa din pala ang sinapit ng pamilyang ito. Pakisuportahan din po pala ang ating mga kasamahan sa Mindanao, si Boy Gahi Vlogger, Jarix TV Official, Vendor TV Vlog, Jason Katambay, Ronel TV Vlogs, John TV Vlogs. Marami pong salamat at sila po ay tuloy-tuloy na nag-scout sa Mindanao habang ako po ay nandito sa Dait. Maraming salamat din po sa mga sponsors na tumutulong din po sa atin para maipagpatuloy din po natin ang ating pagcha-charity. At muli po ako po ay nagpapasalamat sa ating buting sponsor na si Ate Nance Chen na to the rescue kaagad, no, nung nakita niya yung sitwasyon, yung nakita niya yung pag-upload ng video sa ating kasamahan na sobrang naantig din po ang kanyang damdamin. So ito po ang day 2 na kung saan pinadalhan po ni Ate Nance Chen ang pamilya ni Ate Gerlin ng mga groceries, mga bigas, may mga ulam, mga noodles at mga sardinas. So, tunghayan po natin ang buong kwento. Oh, may udto. So, ito na po yung mga bigas, ate. Mga grocery. Salamat tayo sa Panginoon, ate. Meron na naman tayong blessings na natanggap. Mula po ito kay Ate Nance Chen. Nating major sponsor, no? Si Ate Nance Chen. Maraming po salamat talaga sa mga asawang pagsuporta Ate Nance Chen. So ito na po ngayon yung mga tulong na hatid na po natin. Kumusta naman ka dire? Okay raman. Okay ra. Maayo kayo, maayo lang gani karon kay walay ulan. O mao ni mo ang bana? O so ayan po ang asawa ni Ate Gerlin, no? Unsay pangalan? Jeffrey Vergara, no? Mao ni ang trabaho sa iyang bana, mao rin mo helper nas gabas, no? Gabas daw. Oy ra kita niyang kuan, gabas na pug taon niyang income, usahay may income og kaping gatos usa ka gatos, no? Sus looy po kayo. Nya, kanang kape usa ka gatos, ting gamay ra kita mapalit ana. Bugas, mga panudan lang taon. So magpasalamat gyud ta sa Ginoo nga gidungog gyud ang mga pag-ampo nila nga unta matagaan pa sila mga blessings sama aning grocery o sa kasakong bugas o itlog, no? Dako kay natong pasalamat nga gidungog gyud sa Ginoo ang mga pag-ampo, no? So nara ang mga biskwit sa sabon na sabon. So narahan na kay biskwit, sabon. Nanay mga noodles, ha? Noodles. Kape, mga kape baka? Hilig kag pangape? Ayan, kape. Gatas. Oh. So yung gatas, gatas sa anak mo. So ito pala yung anak niya. No? Ilang taon na yan? 8 months. 8 months na, oh. Pero makita nyo po,
parang para siyang Kulang sa vitamin siguro. kulang sa vitamina. Kulang sa vitamins. So ito po yung gatas, painumin mo yan ng gatas, no? Yan. So, kawawa po yung bata, no? Kasi 8 months na po. Kita nyo po yun sa sitwasyon ng bata, oh. Tingnan nyo po, parang walang mga vitamins, mga malnourished ba, no? Malnourished po ang malnourished. So, sana po, marami pa tayong blessings na matanggap po para po makatulong tayo sa kanila. Ito, Teo, corn beef na, corn beef. Corn beef, may mga dilata ha. May bigas na sa sako. Ayan na po lahat. So, ito lang po yung bahay nila. Ayan, makikita nyo rin po yan. Sako lang po yung dingding nila. So, ayan po, sako. Kita nyo. At yung bubong, pag malakas ang ulan, tumutulo po ito. So, kani nga balay, dili gini niyo ha. Dili gini mo. Purok-purok, tambayanan na ni. Parok na tambayan nila mo. Tambayanan nila, maod to. Oh. Moy po yan, loy po ramon gud. Oh. May kapuyan yan. Wala gin mo'y kapuyan, gipapuyo, laging taon mo dire. Ah, puyo yun ito, may kapuyan. Loy mo ramon gud. Mo higda ra may anang gawas gud. May kigdaan gud. Nagda ra mo ng gawas. Gawas. May kigdaan. So sa labas lang po sila hihiga. Kasi ito po yung tinirtirahan nila dito kasi purok-purok po ito, hindi po ito bahay. Dito lang sila inilagay kasi po wala silang matulugan nung isang gabi na doon lang sila sa labas nakatulog. So ito yun, oh, sako lang po yung dingding. Karon wala na kay gabas karon. Wala may gawas lang sir. Wala gabas. Yeah. Ang income, wala income. Kaya income nga na. Basinta sa pod. So, may na lang, no. Ito na magkaambog na gud. Kaluyan po sa Ginoo nga naabot, napoy grasya nga naabot. Salamat may live vlogger para madali. Hindi kan kami. So kanay inyong atop mutulo na pud ni. Tulo man ay gusto talaga. Sus, kawawa po talaga sila, no. Hindi po talaga ito sa kanila yung tinitirhan nila. Kasi po yung parang tambayan na po ito at kasi po tinutulungan po sila ng mga kapitbahay. Dito lang po sila patitirahin kasi wala pa po silang temporary na bahay at diningdingan lang po ng sako. Makita nyo po ultra pack. So mapapasok lang din po sila pag mayroon pong mga tao na mga kuano. So karon unsa may feelings nimo nga natagaan na po mo blessings galing kay Ate Nancy? Salamat may tagaan may grasya sa. Salamat lang, no, nga naagi grasya nga naabot. Unta na pay daghang mutabang. Na makaon na po ba? Ito pikihan sa mong panapero ay. Mingaw mo dyan. Mao lagi. Sa kadlaw man maggawas may katulo. So katulo. So ito pala yung mga dilata, no. Mga dilata. Ito po ilagay ang mga dilata. So malaking tulong na po ito sa kanila, no. Maraming salamat talaga Tinansin, no, sa iyong binigay na tulong. Anong masasabi mo, Tin, na meron talagang mabuting puso na nagbigay sa iyo na si Ate Nancy? Maraming salamat sa nagbigay ito. At sana mabalayan po ninyo kami. Yung emosyonal po si Ate, no. Sana po meron pong tumulong sa kanila kahit kubo-kubo man lang na mapabahayan sila. Kasi hindi po sa kanila itong tinitirahan nila at pinatira lang sila. Yung nakaraang punta namin dito, sabi niya nakatulog lang daw din sila sa labas, no. Umiyak po siya Kami sa labas kasi wala kaming bahay. Yan po, kawawa po si Ate Girlin, no. Ito po si Ate Girlin Amores, no, Amores. Sana po matulungan po natin siya na sila na meron pong mabuting kalooban na magbigay po kahit kubo-kubo man lang sa kanilang sitwasyon. So hindi po ito safety po, no, hindi po ito safety sa kanilang bahay kasi po mapapasok lang, sako lang po yung dingding nila. At siyempre po magpasalamat tayo kay Ate Nancy sa kanyang binigay ng mga groceries at bigas, no. At shout out kay Mr. G the PWD, no, sa walang sawang pagsuporta kahit wala na siya dito at pumunta na siya ng dait. Patuloy pa rin po ang kanyang pagsuporta dito sa atin, sa ating ginagawa dito sa kanyang adhikain na magpatuloy.
So sana Dol, mag-ingat ka dyan palagi. Kami tuloy-tuloy lang din po kami sa aming mga ginagawa sa pagcha-charity. Yan lang po hinatid namin, no, grocery. Manalangin lang tayo sa Panginoon na sana mayroon pang tumulong sa inyo kahit man lang kubo-kubo, no. Yun lang hiling nyo. Mapabahayan kayo. So, ayan po, no, grabe ang sitwasyon din po nila, sobrang kawawa. Marami po talagang deserving po na matulungan po doon sa Mindanao. So, sana po suportahan nyo po ako na kahit nandito ako sa Daet, no, sana suportahan nyo po yung ating mga adikain na pagtulong, no, sa mga gusto pong mag-sponsor po sa ating mga charity vlogs. I-message nyo po ako sa Facebook, Mr. J, the PWD. At andyan naman po ang ating mga kasamahan sa Mindanao para po maghanap po sila ng deserving na matulungan po talaga. Marami pong salamat sa mga naniniwala po sa amin, sa mga nag-sponsor, sa mga taong nanonood po sa ating mga vlogs, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sana po i-share nyo pa po itong mga videos para po mas lumaki ang ating views at para may pagpatuloy po ang ating pagtulong. So again, maraming salamat sa inyong oras sa panonood. At don't forget to subscribe my YouTube channel, Mr. J, the PWD. At shoutout din po sa Team Kalingap, pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlogs and Kalingap Prab, sa ating mga Kalingap partners, Kalingap viewers, and Kalingap sponsors. Shoutout din po kay Ate Nance Chen, kay Ate Helen Sikal, Ate Andra Miri Sinir, Ate Ferisada, Ate Evelyn Macmac, kay Ate Fe Velasco. Shoutout po kay Tita Inday Feby, kay Ate Nalding Calisora, at sa lahat-lahat po ng mga solid viewers din po natin, shoutout po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. It's me, Mr. J, the PWD, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay.